Good morning ulit mga ka-agritipid. Time check 11 o'clock. At kanina pumunta dito si Sir Martin ng Alicia Isabela, yung idol natin dyan, na umani ng 265 kabans per hectare nung nakaraang wheat season. Ayan, at pinasyal na nakita niya itong stand din ng palay natin, yung mga tinanim nating mga hybrid. Ito pala, kaya naisipan ko na ikon dito. Ito, nagtest na ako dyan kasi galing ako dyan, nag-drain ako ng tubig dahil delikado itong SL variety natin, mahina sa lodging yung palaging baba dahil nagkakaroon siya ng namumula yung kanyang mag-start na mamula yung kanyang dahon, parang na iron deficiency, parang zinc deficiency, ganon, toxicity, toxic na parang ganon, lalo yung mga nasa malalim na bahagi. At ngayon ay magandang impormasyon ito, yung base sa natin kanina, akala natin yung nasa malalim, kagaya nyan, tinis ko na kanina yan dito, may lumalabas dyan, nagiging acidic yung pala niya, yung pinakaibabaw medyo 5.3 pa. Pero pag diinan ko hanggang ganito kalalim, yung pinakamalalim niya acidic, nagiging 4.5. Ayan, tinis ko dyan. Yung malalim din doon, tinis ko, halos parehas ang resulta. Tapos doon sa harap, kasi doon nag-umpisa na sa SL28, medyo mas mahina yung resistant kaysa dito sa lungpi. Yung bumabagsak sa 4.5 yung malalim na bahagi sa bandang root zone, ay hindi nagkakaganyan na nagkakaroon ng sakit na parang natungro. Okay, unlike dito sa SL, medyo mas maarte. Gusto nito yung talagang natutuyuan, lalo sa vegetative stage ay natutuyuan. Tinis ko dun banda, hindi ko na malayo ipapakita sa inyo, ay yung doon ay nagiging 4.5 yung lalim nun, tapos 5.3 sa ibabaw. Kaya yun yung kabaliktaran yung natin, imbis nga nag-alkaline, nagiging siya, acidic pala siya, yung hindi mapatuyuan. Kaya napaka-importante na patuyuan yung taniman, kasi tignan nyo yung mga natutuyuan ay kaganda ng bulas, magpapalabas din ng magagandang sowi. Okay, ito siguro testing natin dito banda para makita ninyo. Okay, sa pinakamalalim, at itest natin para makita nyo. Wag dito sa gilid dahil umaabot tayo, nagre-range tayo sa 6.0 to 6.3.
Okay, may 6.5 pa yung magandang part, yung magandang pagkalinang. Dito tayo sa part na yan, yung parang hindi makakuan, yung parang ganyan, oh. Ayan, yung parang ganyan. Huwag nyong babaran ng babaran yung inyong tubig, ay yung inyong sakahan dahil magkakaganyan. Okay, parang natungro na toxic na yan sa kanya. Okay, i-test natin kasi may nagpatubig na nung kahapon, wala, hindi kaya mapilitan tayong mag-drain na lang. Pilitin natin na mapatuyuan, kagaya niyan, drainin ko na naman dito. Kailangan mapatuyuan, okay? Para maging healthy, magiging ganyan. Healthy siya. I-test natin ito. Ayan, mapapansin nyo, yan tinusok ko sa mga kanyan, 4 inch, 3 inch, 5.0 acidic siya. Ayan, di ba? Tapos yan yung technique na pagkuan, tapos hugasan nyo yun kasi nadidetect nya rin yun. Ayan, ipunas muna natin sa kuan natin. Tapos dito sa ibabaw, testingin sa bandang root zone ang kuan. Testingin natin, yun, okay, 7.0. Tapos dito sa ibabaw, subukan natin, ayun. Sakto lang kasi mayroon yan ganyan na. Yan lang sa ibabaw, tignan natin. O, di ba? 4.5 yung sa ibabaw niya. Acidic. Kasi palaging lubog, walang time na kuan, matuyuan, makorek yung mga nutrients niya. I-correct din ng mga microbes, sana yan hindi makorek dahil palaging lubog. Okay, punta tayo sa pinaka 1 feet. Okay, yan, yung reading doon, naipos ko pala, akala ko naka-play. Yun yung reading kanina doon banda. Bali pag sa deep, yung pinakamalalim, akala ko naka-play. Yun yung reading kanina doon banda. Bali pag sa deep, yung pinakamalalim ganyan, nagiging 4.5. Tapos nalulubog. Okay, sharing papasalamat pala tayo kay Sir Martin. Ayan, pumunta kanina dito sa idol natin na legit, may resibo sa truck skill. Umani siya ng 265 per hectare. Hindi lang sana yun, baka kinaya ng 300 kung marunong yung combine harvester. Okay, target niya ngayon ulit ay 300 ngayong dry season. Sana gumanda na yung panahon para maabot niya yung inaasam na 300 per hectares gamit itong variety na to, Longpin 2096. Highly recommended kasi nakita niya kanina matibay, maganda talaga yung standing ng palay kaysa yung mga ibang variety na sa starting pa lang ay alanganin na, may na magsuwi at na parang nagkakasakit na alagain siya. Lalo sa atin ay wala tayong ginamit na mga insecticide dito, fungicide wala, zero, herbicide zero talaga. Okay, kaya sinabi ko kanina, nagdi-discuss kami dito, automatic yan. Pag organic, makikita nyo yung mga dahon-dahon ay medyo parang may sugat, yung tinira ng hulmagot sa early stage, dahil nga ang kinontrol naman natin doon ay yung okay lang sana kung gumamit ng herbicide, hindi natin lulubugin. Linubog natin kasi ito sa early stage, yun yung dahilan na nagkakamagot yung buong palayan. Lalo't mga katabi natin ay ang daming insekto. Diyan, lilipat yun, langaw bukid para sirain naman yung old dahon. Wala namang problema dun dahil yung sowi at yung bagong mga dahon, lalo yung flaglip ang pinaka-importante sa palay. Kahit mamatay yung mga old dahon, basta may flaglip yan, mabubuo yung batok niyan, mga kaagri. Okay, sharing is caring. Magandang araw ulit sa ating lahat. Masaya akong binabahagi ang ating kaalaman sa pagsasaka, theoretical, actual na pag-obserba at pag-analisa. Bye bye. Good morning mga ka-agritipids. Ngayong araw ay January 28, 2024 sa oras ng 7:30 na. Dito katatapos natin nagtabas. Tapos ipapasilip ko saglit sa inyo kasi hindi nyo nakita yung ginawa ko nung kinahapunan ng nakarang araw. Okay, tara. Ayun yung pan natin, kabilis na ito, maganda naman. At itong katabi natin ay nag-aabono na, yun, urea. Okay, top dress, tinanong ko, top dress na niya. Ayun, yung palaging nagpapatubig at maganda naman para itong palay natin ay
sakto na bubulas na kasi sakto na yung tubig niya, may manaka-naka pa konti. Tapos yung malalalim na portion ay hindi ko talaga pinapatubayin dahil nahuhuli. Tignan nyo ito, mas maliit dito, at least kumakapal na dahil nga mas malalim ito. Dahil yung ginawa nating pilapil ay pinantambak natin ay nahirapan na magkayod. Okay, ito bibilangin ulit natin ito sa mayang hapon na siguro, hindi tayo nakapagbilang nakarang araw, basta yun nag-stop tayo sa 50, 55. Okay, happy Sunday pala sa ating lahat. At mag-church tayo kaya na paalis na tayo at ipapasilip ko lang sa inyo. Ang dami na namang bunga, ang sili natin na mga bansot dahil bato-bato at buhangin. Ayan, ganyan nakakapal yung palay natin. Dami na niyan, so baka mag-average na tayo dyan ng malapit na sa 20. Ganyan, okay. Ito yung trinabaho ko nakarang araw, kaya madridrin yan kahit magpatubig pa sila. Dito ako gumawa ng kanal, tuloy pa ganun lang, kinayod, tuloy pinantapal. Hindi pwedeng dito kasi magagalaw itong at least dito pag ginanon natin ay nakayod. Ayan, okay, kaya kahit magpatubig sila dyan, tuloy-tuloy magdre-drain lang yan. Hinuhugot natin yung tubig doon sa SL28. Mapapansin nyo naman, nahuhuli na siya. Kahit matangkad na palay siya ay nahuhuli na dahil lubog doon banda. Samantalang itong long pin 2096 natin, tignan nyo kung gaano kakapal. Tignan nyo yung sinabi ko, ulitin ko, huwag kayong manghinayang sa pilapil kung isasalba nyo naman dito para makapag-sowi at mabilis tumangkad kaysa palagi tayong lubog nakadikit sa kanal na palaging may tubig. Ay at least ito babawiin naman ito. Tignan nyo, mas malaki itong nasa kanal at mas makapal na yan. Okay, yan. Kaya babawiin din yan pagkaani, mas maraming ilalabas na suwi ito at mas matangkad. Kaya babawiin din yung pinanggawa natin ng pilapil. Okay, tara. At mag-test sana tayo pH level, pero wala na tayong time, mag-cheers muna tayo. Ayan yung palay natin sa edad na mag 23 days. Okay, ayan, napoprosen yung natin, sobrang lamig ngayon. At least itong palay natin ay itong naitanim natin dito ay medyo kaya niya yung lamig pa dahil ang dami nang namumulang palay, lalo yung nasa panahon ng paglilihi, pagbubuntis yan, tapos sa buting, ayan, mga tatamaan ng planglip yan, kagaya dun. So SL20 doon ay talagang kahit malayo tayo, nakikita natin na namumula na. Ayan yung palay natin, pag sinukat natin yan ay okay naman na, lagpas tuhod na. At expected natin yan, bibinat lang yan sa internode elongation, kasi yan puro wala pang buko yan. Active tailoring pa lang, kalakasan niya mag-sowi. Importante sa vegetative stage, mapasabay nyo na hahaba yung ugat at lalalim hanggang 1 feet. Kasi pinabungkal natin ito ng 1 feet, ibig sabihin yung sustansya na pinakamarami nandun na sa nakadeposito na sa ilalim, mga ka-agree. Yung kailangan maabot na yon. Pag naabot nyo yon, yung mga dayaming napitpit, abono na bumaba doon, at manure na pinaglalagay natin ay mabilis na lang yan buminat sa internode elongation mula PI. Mag-start na yan na mag-a-adjust yung air space. Ayan, mag-a-adjust na PI na may air space, green ring. Bibinat na yan yung buko. Sa tawag namin sa Ilocano, yung buko ay bibinat na yan. Parang nagta times 2 times 3 yan dahil ang unang dinevelop nyo ay yung ugat. Pinakapal nyo, pinalalim nyo. Kaya wag nyong i-continuous na babaran ng tubig yung palay dahil kung maiksi yung ugat ay hindi ganun natatangkad yan pag palaging babad. At ang isa pang dakwan yan, mahina magsuwi dahil wala ngang masipsip na sustansya. Dahil kung maiksi yung ugat ng palay, expected yan na hindi magsusuwi ng marami dahil palaging nakababad. Unlike dito sa natutuyuan, matangkad na yan. Pansin nyo, ganyan katangkad pag natutuyuan dahil ang lalim ng ugat niyan at makapal na. Ibig sabihin kung makapal at malalim yung ugat, malakas sumipsip ng sustansya. Importante dun sa pinakadulo, hayaan nyo lang na bababa yung unti-unting bababa yung
ugat ng palay, yung tubig para habulin ng ugat ng palay, mas makapal, mas malalim, para pagdating ng PI, tapos sa panahon ng paghubog ng uhay sa loob ng puno at pagpapahinog natin ay maraming sustansya na makakain, mas marami tayong mabubuo, ganun. Tapos magta times 2 times 3 yung pagbinat, unlike sa palaging nakalubog. Ayan, sinolusyonan na natin yan, lubog na yan, ayan, hinukay natin yan para madrain, at least madrain natin yan, oh. Bumaba yung lens ng yung cover ng kuwan, ayan, kasi pag hindi na drain yan, hindi magsusuwi ng maayos yan, unlike dun sa taas, kasi maghahabol tayo. Pag ganyan ang sitwasyon ng palayan ninyo, maraming portion na lubog dahil hindi maganda yung pagkalinang, ilapit nyo na yung pagkatanim. Pero yan naman, nagkakaroon na yan pag namumula. Ang solusyon lang dyan pag namula, kahit hindi kayo gagamit kung ano-anong ginagamit nyo, mga napakamahal na abono or foliar yan, solusyon lang dyan, i-drain nyo. Okay, yan gagawin natin mamaya yan, wala naman nagpapatubig. Hugutin natin muna dito sa kanal natin to kasi pinakuan ko para madrain yon, at 3 days lang yan makaka-recover na yung ganun, oh. Mag-start na parang nasing deficiency siya, iron toxicity, kasi nga nagiging acidic yung lupa niyan, pumapalo yan sa bumababa sa 4.5. Okay, tapos dito malalim din dito na portion, yan pakita ko sa inyo. Ayan, na full memory na tayo. Ayan. Ayan, dito banda, kaya yon nakabukas na. Binuksan ko na yan para madrain dahil tignan nyo, nahuhuli na. Dito palaging lubog, samantalan dun sa likod, ayun, makapal na. Ayan, kadalasan yan makikita nyo na magkakasakit yung palay, lalo pag mahina sa resistensya sa lodging, sa palaging nalulubog, ayun, nagkakapula-pula na, ay kanyan, kailangan na ganun, mapatuyuan. Gawan nyo ng paraan, ganun ginawan natin para makahabol. Magpapakita yan sa edad na 20 days pataas, kasi yan mahuhuli na yan. Magsusuwi naman yan, pero control na yung suwi niyan. Pero pagdating ng pagtatangkad dyan, mas mabilis na tumangkad yan, mas malaki yung puno dahil ang daming nakadiposot ng sustansya. Kung na-fix na ng mga microorganism yung lupa, at pag na kuwan natin na yung acid ng nagpapatubig na tayo, nawawala yung acid ng lupa, ay tatangkad na yan mga ka-agri. Okay, Lara, pause muna natin, pakita ko sa inyo sana yung nandun. Minsan puntahan natin yun, wala na tayong time. Cut muna. Sa YouTube channel natin, Agritipid PH, para palagi kayong updated. Okay, i-upload natin to para may nakukuha na lang kayong kaalaman. Okay, tinis natin yun kasi tinis natin yun, may tester tayo sa pH meter, measurement. Tinis natin yung mga malalalim na hindi napantay, kaya napaka-importante yung bantayan nyo yung maglilinang, yung leveling para maganda lahat yung pagbulas ng palay, walang malalim. Okay, ganun. Nagiging acidic, hindi alkaline. Nagiging bumabagsak siya sa 4.5 yung pH level ng malalim na bahagi, nagiging acidic. Kaya dahilan na stunted yung palay at nagkakasakit. Okay, sharing is caring. Tara. Nandito tayo sa likod. Yung nandun, nakukorek na kasi napapatuyuan na natin yun. Kabilis lang. Yung medyo mag-start na maninilaw. Tapos ito yung palay natin dito sa likod. Longpin 2096, napakaganda. Pero tinatamaan din konti yung mga tips ng mga old na dahon. Ayan, ganyan na kalakihan. At least napatangkad na natin ito ng lagpas tuhod. Okay na, ganyan na siya kakapal. Okay, ang laki ng potential natin na maka 200 kaban sa ganyang tindig na ng palay mga kagri, kasi yan matagal pa tayo magpasuwi, lalo yung nandun sa nakahiwalay. Okay, sharing is caring. Ikat na natin.